Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masaya, papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin po ngayong babasbasan ang korona ng kandila. Isusunod po ang pagsisindi ng kandila. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin dahil sa iyong anak na si Jesucristo, ang Emmanuel na tagapagligtas ng sangkatauhan. Siya ang karunungang nagtuturo at gumagabay sa amin. Panginoong Diyos, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala sa pagsisindi namin ng mga kandila sa koronang ito. Maging tanda nawa itong korona at ilaw ng kaligtasang tinamo ni Kristo para sa amin. Dumating na sana siya ng walang pagkaantala. Ang magsisindi ng kandila ng Adbyento ay sina Marites Castro at Rosa Mariela Castro mula sa Barangay 150, Pook Timog. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami ay makapisan sa iyong paghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Hindi lamang pagbabalik sa kaluwalhatian ni Haring David ang layon ng pagdating ng Mesiyas, hutiat din ito ng pag-iral ng katuwiran ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David.
Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong likod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay. Sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayani at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ang unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o tinatawag nating Adviento. Sabihin nyo nga po, Adviento. So, konting review lang tayo, no? 4 na linggo ang igugugol natin para sa panahon ng Adviento. 4 weeks lang, kung tutusin. Kasi yung panglima ay papasok na tayo sa panahon ng Kapaskuhan. Bago tayo pumasok sa Adviento, tayo po ay 34 na linggong naglakbay para po mabuo natin ang isang buong taon. Kaya nga, ito yung pagtatapos ng kalendaryo sa liturhiya ng simbahan at siyang pagsisimula na naman ng panibagong taon o cycle na tinatawag. Mayroon tayong 3 cycle. So, ngayon, ang pangatlong cycle. Naintindihan ba? So, meron cycle A, B, and C. So, kakatapos lang natin nung B, ngayon ay cycle C. Kaya nga kung makakapagsimba ka ng 6 na taon, halos kung nakikinig ka sa bawat misa, halos na buo mo na yung kwento sa Biblia. Kasi yun yung pinaka-cycle. Naintindihan ba? Uy. Wala. Hindi naintindihan? Walang pumasok? Pangit ba talaga yung boses ko? Uy. Wala talaga. Hindi niyo po ako naririnig. O PWD marami sa harapan. Hindi nga. Seryoso po. Hindi niyo ako naririnig. Ayaw niyo lang talagang mag-react. No reaction. Anong gusto niyo? Sagutin agad ng Diyos yung panalangin ninyo. Ayaw niyo nga makinig. Pero maganda po ngayon na sa unang linggo, ang pinapaalala sa atin ay maging handa tayo. Maghanda tayo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maghanda ka na. Maghanda kasi meron tayong hinihintay. Kaya nga yung Adviento ay pagdiriwang natin para sa paghahanda ng pagdiriwang sa unang pagdating. Kasi dumating na. Kaya nga sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, ito yung natupad na yung pangako
ng Diyos na ipapadala niya ang isang Mesiyas para sa ating kaligtasan. Nangyari na yon. Kaya ito, ginugunita natin yung unang pagdating at ina-anticipate natin yung kanyang muling pagdating. Kaya nga, may parehong pagdating, adbyento, panahon ng pagdating. Pero kung may dumarating o may darating, ano ba ang ginagawa natin? Di dapat maghanda, maglinis, mag-decorate, para pagdating niya, ma-appreciate din naman na talagang nag-effort tayo na maghanda. O ngayon, sa paparating natin, 4 na linggo tayong maghahanda. Pagdating ng 5 linggo, yung pagsilang na ni Kristo ang ating may pagdiriwang. Ay ano na ba ang ating disposisyon sa ngayon? Kung tutuusin po, kung ano man ang edad mo ngayon, taon-taon, ganito tayo pinaalalahanan. Maghanda tayo. Hindi natin alam kung aabutin pa natin ulit ang susunod na taon kasi baka dumating na si Jesus dahil si Jesus ay dumarating din sa bawat araw ng ating buhay. Pero ang sabi ni Jesus, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Ngayon, papasok na tayo sa Disyembre. December 1 na kung tutuusin. Ano ang disposisyon natin pag pumapasok na ang December? Natutuwa ba tayo o natataranta na tayo dahil December na? Nasaan ba yung disposition natin? Nandun ba tayo sa, yay, December na? O baka nandun tayo, naku, December na. Magkaiba kasi yung reaksyon. Yung pangalawa na, naku, December na, namomoblema. Pero kapag sinabi, yes, December na, masaya. Kasi magpapasko na. Eh bakit nga ba kasi malungkot? Kasi kung malungkot ka rin lang ngayong Pasko, eh talagang Lord, sana ito na yung huling Pasko niya. Ito na sana ang huling Pasko natin. Kung hindi natin nakikita yung dahilan para maging masaya habang naghahanda tayo. Kaya ang problema kasi ngayon, sabi nga, iginugugol natin ang ating mga isipan sa katakawan at paglalasing. Anong katakawan? Hindi lang basta ito sa pagkain. Kasi yung pagkain sa December 24 pa yan, December 25 pa yan. Pero yung katakawan sa pamimili. Kaya ngayon, traffic na naman ng sandamakmak dyan sa Divisoria, sa mga mall, kasi ang daming namimili ng kanilang mga panregalo, pandecorate, at kung ano-ano pa. Kailangan ba talagang ganon ang paghahanda natin? Bakit kailangan mamoblema ngayong darating na Kapaskuhan? Problema ba ang dulot ni Kristo? Eh di ba siya nga yung pangako, pag-asa ang dala niya. Pero bakit tayo hindi natin makita-kita yon na para bang ang magpapaligaya sa atin ay yung makabili tayo ng mga kung ano-anong material na bagay. Magiging malungkot ba ang Pasko kung ganyan pa rin ang susuotin nyo sa December 25? Eh pwede ka namang magsuot ng bago sa January, sa February, sa June. Kailangan ba talaga pag December 25, bago? Kaya nga sabi ni San Pablo, di ba? Kung ano yung natutunan ninyo na itinuro niya, ganun sana yung maging disposisyon natin sa araw-araw. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap ng Panginoon kasi hindi siya dapat ganun. Hindi ganun ang pag-iisip ng tao sa Kanya. Hindi siya isinilang at hindi siya babalik muli para maging problema. Kundi para siya ay makatulong
maging solusyon sa ating mga problema. Kaya lang, tayo lang talaga yung pumapasok sa problema. Ang pinaghahanda sa atin, yung ating mga sarili. Kaya lang, nakafocus tayo sa external. Kasi tinan niyo po, anong magiging pagkakaiba ng magiging Pasko ngayon sa nakalipas ng mga taon na pagdiriwang? Aanin mo yung masasarap na pagkain, di naman kayo nag-uusap sa bahay. Aanin mo yung maraming regalo, umiiwas ka nga na manatili sa bahay. Ba't ka pa maghahanda? Huwag ka na muna maghanda kasi hindi ka pa rin talaga handa. Ang dami mong kagalit, ang daming galit sa'yo, ang dami mong sama ng loob. Kaya pagdating ng Pasko, ayan, feel mo na umiiyak ka sa araw ng Pasko. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, maghanda ka ng tama. At ihanda ninyo yung sound system kasi hindi ko alam kung naiintindihan ako. Ha? Diba? Magpapasko tayo, magdiriwang tayo, pero ang lungkot-lungkot ng buhay mo pa rin ngayon. Bakit? Mas pinipili mong maging malungkot. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Ihanda mo na makikipagharap ka. Ihanda mo ang sarili mo, makikipag-usap ka. Ihanda mo ang sarili mo na makapagkumpisal ka, makahingi ka ng tawad sa Diyos. Yun ang tamang paghahanda. Hindi ang kung ano-anong mga party. Na ngayon, mga maraming tao namumblema na kung paano nila sasayawin ang epiti. Yun doon sila na napapagod. Para sa Christmas party, para sa kung ano-ano. Pero yung disposisyon ng sarili, hindi maihanda. So kung ganun pa rin tayo, kahit sindihan natin ito, at matapos na ito, walang pagbabagong mangyayari sa buhay natin. Pero kung gusto mong maging iba ang pagdiriwang ngayon, baguhin mo ugali mo. Ayusin mo ang disposition mo sa buhay. Medyo dagdagan mo yung pagngiti mo, yung pagiging maaliwalas ng mukha mo. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ngayong panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Buong tiwala tayo manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Madama nawa ng mga may sakit, mga nawawala ng pag-asa, at mga naghihikahos, ang pagdamay at paghilom ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy
na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis. Matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming namayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng kapatid natin na may HIV o AIDS, para patuloy nilang maramdaman ang pagkalingang pagmamahal ng sambayanan habang sila'y patuloy na lumalago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming mga puso upang madatnan kaming tunay na sumasampalataya kay Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming handog tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahanda sa pagdating mo. Ang ulilang lupain malaon na tihang ay muli magsasaya. Mananatiwat mabulaklak ang ilang at ito'y aawit sa tuwa. Panginoon, aming handog ang ginamay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahanda sa pagdating mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang nakarikit mo sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sa dili ay inihain, amin ang pagkain inumin, pinagsasaluan
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasangit ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa atin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ianiyak mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikat ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Waiting in silence
waiting in hope. We are your people, we long for you, Lord. God ever with us, Emmanuel. Come, Lord Jesus, Maranatha. Waiting in silence, waiting in hope. We are your people, we trust in your love. O Son of justice, Prince of peace, come with your truth, Prince waiting in silence, waiting in hope. We are your people, Lord, we seek your truth. Wisdom incarnate, teach us your way. Show us the path of life, Maranatha. Waiting in silence, waiting in hope. We are your people, we long for you, Lord. God ever with us, Emmanuel. Come, Lord Jesus, Mga pabatid, una, tayo po ay magkakaroon ng special second collection para sa mga ongoing renovation projects ng ating simbahan. Tumulong po tayo. Ikalawa, sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paglilihi sa Mahal na Birheng Maria o Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, tayo po ay magkakaroon ng banal na misa dito sa ating kapilya sa darating na December 9, 2024, araw ng Lunes, sa ganap na 8 ng gabi, na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa gawain na ito. Ikatlo, sa paparating na pagdiriwang ng Pasko sa Rahabago 2024, ang ating simbang gabi masses dito sa ating kapilya ay mula December 15 to 23, 2024 sa ganap na 8:30 ng gabi or 8:30 p.m. Sa mga pamilya, grupo o individual na nagnanais maging mass sponsor, makipag-ugnayan lamang sa ating KNKCC
Sub-Parish Pastoral Council. Gayon din, sa loob ng pagdiriwang ng mga simbang gabi, maghandog tayo ng mga grocery items para sa ating taunang pamaskong handog ng ating kapilya sa mga kapatid nating nangangailangan ng tulong tuwing bagong taon. Ika-4, maaari na pong makakuha ng 2025 parish calendar kay Sister Ivy M. Cruz sa halagang 100 pesos. Ika-5 at panghuli, sa ngalan ng sambayanang natitipon ngayon, pasalamatan natin ang ating tagapamunong pari, ang ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Bado. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado, December 7, 2024, sa ika-8 ng gabing banal na misa dito sa ating kapilya. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pamagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exulies filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, Ilios tuos, misericordias oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis Oscop exilio, ostende. O clemens, O pica, O dulcis Virgo Maria. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Halina, Jesus, sa aming pitin, manaog sa lupa't kami ay alipin. Puso namin ay papagalpagin ng pag-ibig na di nagmamaliw. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsintak mo'y huwag nang makantata. Jesus, halina, aming pag-asa
Hanguin mo kami sa aming sala, taglay mo ang liwanag ng umaga. Ang pagsikat mo'y wag nang maantala.